Alright, so hello internet. Kagising ko lang, wala pa ako ligawan ako agad. And kagabi naglabas na po ng manga chapter. Ang One Piece chapter 1023. So grabe. Wow, nung previous chapter, kinilabutan ako nung the last stage. Gumaling na si Zoro sa gamot na tinuro sa kanya ng Minks tsaka ni Chopper. Tapos sinatake nila si King at tsaka si Queen. So basahin natin kung ano na nangyari sa chapter 1023. Pamagat ng chapter na to is Two Piece in a Pod. Basahin na natin to. So ito, ayun, andun na sa sulok si King tsaka si Queen. Kasi natake nga sila ni Zoro tsaka ni Sanji. Tapos nagulat si Chopper na gumaling nga si Zoro sa tinurok sa kanya. Pero worried naman yung Mink, baka daw kung ano ang epekto pagkatapos mawala yung epekto ng gamot. Yan siguro ang isa sa pakakaabangan natin kasi hindi naman siguro ganun kabilis matatalo tong dalawang to. Kasi nga all stars nga to nila kayo, diba? Three calamities bang term doon. So habang naglalaban sila, yung mga kalaban naman gustong tirahin si Zoro at tapos inatake naman ito ni Kawamatsu para syempre sayang naman yung laban ng mga magagaling kung mag-interfere tong mga to. Sabi pa nga ni Boss Yogoro, we can't let anybody interfere with their duel. Tapos ito, nakita na ni Marco, diba? Malaki din yung ginampanan ni Marco nung nakaraang chapter, di ba? Aatakihin na sana ni King yung katawan ni Zoro na balot ng bandage. Tapos hinarangan niya. Tapos ngayon parang namangha siya sa mga pangyayari kung gano'ng kalakas si Sanji tsaka si Zoro. Para siyang nag-daydreaming ng mga times na magkasama pa sila ni Whitebeard. Nung buhay pa si Whitebeard. And yun na nga, kasagsagan ng laban at nag-daydream si Marco. Buti na lang dumating si Izo kasi atakihin na siya ng kalaban. Ayun, pinagalitan siya ni Izo. Ito, and-explain. Sabi ni Queen, yo, if you wanna take us down, you're gonna have to put your backs into it. That didn't hurt even a bit. The drought, the plague, and the wildfire, the three of us are Kaido's sons. Calamities. Yun nga, calamities. So, sa mga hindi nakakalam, yung the drought, si Jack yun. Jack the Drought, diba? Inintroduce yung pangalan niya sa episode ng Zoo. Tapos, The Plague, si Queen, tagadala ng sakit, di ba? Yung nung start ng laban na to sa Onigashima. Yung Ice Demons, mga ganon. Yung mga sakit. Pati nga dun sa Udon, di ba? Dun sa Prison of Odon. May mga sakit siyang mga binibigay dun. Siya yung The Plague. Tapos, yung The Wildfire, technically si King. Kasi nga, nakakapag-generate siya ng apoy. At ngayon naman, medyo, hindi naman halata, pero worried si Zoro kung anong nangyayari kay Sanji kasi parang may nararamdaman siya. Yun nga, nagreklamo si Sanji na after niya gamitin yung kanyang raid suit ng 2 beses, medyo he's feeling kinda off, parang gano'n. Hindi na, may something siyang nararamdaman sa katawan niya. Tapos sinabi ni Zoro, well, you do have a weird eyebrow. Tapos sabi naman ni Sanji, yung katawan ko, hindi yung mukha. Inatake siya ni King, tapos sinalo ni Zoro yung atake. Sabi ni Zoro, may utang ka sa akin ha. Nung time na yun naman, gusto rin atakihin ni Queen si Zoro. And of course, sinanggari ni Sanji yung kanyang atake. Tapos eto, nag-explain na si Queen na naalala na niya na yung mga anak ni Judge, Vinsmoke, are mga enhanced na mga bata. So, sabi ni Queen na yung paa mong umaapoy, baka augmentation yan or modified na paa para mag-generate ng apoy. Ang sagot naman ni Sanji, hindi. I'm just a normal human, regular human being unlike my siblings. Tapos, sabi ni Queen, ano ka ba, Lunarian? Nag-react si King. Di ko alam, pero baka Lunarian nga ang race si King. Ito nga yung gusto ni Big Mom na sabi niya may 3 mga lahi daw na wala pa sa kanyang lugar, Totolan, and ang lahi ni King ay isa sa mga yon. Tapos parang konti na lang ang natitirang lahi ni King na nasa mundo ngayon. Pati nga si Marco, diba, na parang legend lang daw yung mga nilalang na yon na nakakalikha ng apoy, which is si King dun sa previous episode. Tapos sabi naman ni Sanji, it's possible because my passions burn hotter than any real flame ever could. Cooking up sea beasts is my specialty, you dino bastard. So yun. Tapos nagbayabang pa to si Queen. Yun nga, gusto niya ipakita na magaling yung cybernetic enhancements niya, na kahit si Vegapunk, yung
well-known scientist na si Vegapunk ay hindi kayang tapatan ang mga ginawa ni Queen. At ito, yun nga, tig-isa na sila ng kalaban. Isa to sa highlights na tingin ko itong si King tsaka si Zoro. Tsak, magandang labanan to. Now, si King, kakaiba yung blade niya kasi may ngipin, tapos naipit doon yung dalawang espada ni Zoro, tapos natapon, tapos sinuntok si Zoro sa mukha. Hindi ko lang alam paano nabalik ni Zoro yung espada niya, yung dalawa. Kasi nga diba natapon yun. Tapos in-explain dito ni Kawamatsu nung time na binigay ni Hiyori, yung anak ni Oden, yung Enma. So yun nga, in-explain ni Kawamatsu during the time na binigay ni Hiyori yung Enma kay Zoro, na nakita ni Kawamatsu na para siyang si Shimotsuki Ushimaru. And yun ang dahilan ng title ng chapter na to. They are like two peas in a pod. Now their sword handling, it's uncanny. So parang kakaiba talaga. Tapos in-explain pa nga niya na si Zoro yung nakakuha for some reasons ng black sword ni Ryuma. Kung naalala niyo si Ryuma, yun yung kinalaban ni Zoro na zombie. Tapos after niya itong kalabanin, natalo nga ni Zoro si Ryuma, binigay niya yung black sword. And fast forward, dumating siya sila sa Wano at nakita ng mga tao yung espada na yun. Tapos technically nakalimutan ko yung pangalan, yung fox na naganyang tao para mangolekta ng ng mga espada para sa mga samurai, yung kaibigang fox ni Kawamatsu. Nakalimutan ko yung pangalan. So yun, nung nakita niya yung espadang yun, kinuha niya yun kay Zoro kasi gusto nga niyang ibalik yun sa Wano kasi yun ay isang national treasure ng Wano. So yun, parang may resemblance nga si Zoro, si Ryuma, kasi nga si Ryuma isa lang daw din yung mata nun. Tapos si Zoro ngayon, di ba, nung after 2 years, nakat yung mata niya sa kabila. Okay, so yun na nga. Habang sila ay naglalaban doon, si King laban kay Zoro, si Queen laban kay Sanji. Sa kabilang dako naman, naglalaban din yung ibang mga tao. Kalaban ni Jack ngayon ay si Dogstorm. Yan. So yun, nag-reminisce sila nung time na nagpunta sila Jack doon sa Land of Zoo, sa likod ng elepante. And actually nagulat din ako nung binasa ko to kasi ang lakas ni Dogstorm, yun pala nagsisimula na pala siyang maka-absorb ng power. Kasi yun nga, may butas na yung ibabaw ng castle at nandun na yung buwan. Nagulat si Jack ngayon kung bakit siya nakasulong form. Doon nakita niya may butas na ngayong ibabaw ng Onigashima Castle. So nakikita yung buwan. So nagiging excited na po yung mga laban, mga kaibigan. Sa kabilang dako naman, si Perospero, nakasulong form na din si Cat Viper ni Kumamoshi. Tapos yung ninjas, yun, yung head ng ninja, tapos si Raizo, yan, magkalaban. Tapos ito yung pinaka-highlight ng ito talaga ang galing ni Oda magpabitin ng mga tao. So yung side nila Luffy, 'di ba yung previous chapter, gusto ni Momonosuke na gawin siyang mature para maging malaking dragon siya tapos makasakay si Luffy sa kanya, 'di ba? Sabi ni Luffy na you need to turn into a dragon kasi gusto niyang bumalik sa Onigashima Castle, yung lumulutang na bungo. So ito na ngayon, nagulat ang lahat kasi nga akala nila si Kaido ito. Pero alam nating lahat na ito ay si Momonosuke. Yan, ang laki na ng dragon kasi nga ginawa na siyang mature. So, nag-reminisce siya. Ay, naku. Excited na ako sa anime adaptation na ito. Ay, naka. So, yun. And isang part na maganda dito is yun na nga. Ang laki na ni Momonosuke, naging 28 years old na siya, tapos umiiyak si Lady Ninja. Tapos yun nga, sabi umiyak siya kasi kamukha niya. Technically di sinabi pero yun wala nang iba diba? Umiyak siya kasi kamukha niya daw si Odin sama. Si Odin, of course. So ayun, ito na yung final words for this chapter. Momo, let's go take back Wano. Yeah, so sana nga wala nang takot si Momonosuke kasi matured na siya, 28 years old na siya. Ito talaga astig
akala ng lahat si Kaido ito kasi ang laki na niya. 'Di ba dati nung nasa lugar pa sila ni sa isla ng dami ko nakalimutan. Doon sa isla nung first time sila magkita, ang liit pa ni Momonosuke. Maliit pa niya. Yan. Ang liit pa ni Momonosuke. Pero ngayon laki na. Sabi nga ng iba, akala na si Kaido yun. So, doon nagtatapos ang chapter ng manggang nito. And ang pinakakaabangan ko lang or parang theory ko for the next chapter is yun nga, maglalaban talaga sila si King tsaka si King tsaka si Zoro, tapos si Queen tsaka si Sanji. Ang isang worry ko is isang theory ko is medyo mahihirapan si Zoro kasi nga durug-durug siya nung kinalaban niya si Kaido, diba? Tapos parang binigyan lang siya ng gamot. Tapos sabi nga nung taga-Mink na doktor, yung Mink na doktor pala, worried siya kung ano ang after effect nun pag nawala rin yung bisa ng gamot. Tapos si Sanji naman, mahihirapan siya. Palagay ko lang, kasi ayaw niyang gamitin yung raid suit. Tapos, sana gamitin niya para astig. Ewan ko nga. Tapos, si Jack naman, tsaka si Dogstorm, malaki-laking laban din yun kasi nakasulong form na siya. Hindi ko pa rin talaga magets kung bakit buhay si Jack dapat nalunod na siya, pero yun nga yung theory ng iba. Baka may lahi siyang fishman, nakakahinga siya na sa ilalim ng tubig, although hindi siya makalangoy, nakakahinga siya kasi yung nabasag yung mask or face shield ni Jack dati, nung nabasag yun, nakita yung ngipin niya na puro pangil. So, para siyang fishman. So, not sure. Hindi pa na-explain na mabuti kung bakit siya buhay. Nalunod na siya sa ilalim ng karagatan. Tapos, paano siya nakawala dun. May meme nga, di ba? Ang dami daw mga fruit users pero wala pang sinasabi sa manga na nalunod at namatay na fruit user. Okay. And the last thing, of course, dadalhin na ni Momonosuke si Luffy pabalik kay Kaido at magugulat si Kaido na may isang malaking dragon na si Momonosuke. Yun lang ang ko. First time ko itong gawin na ganitong klaseng review kasi na-excite talaga ako kasi malapit na yata yung climax ng One Piece Grabe na yung labanan Tsaka si Kaido na yung kalaban na kasabay pa ng battle na to nandun pa si Big Mom. Tsaka isang pa pala, ang gusto kong malaman is paano i-solve ni Killer yung issue ngayon na si Hawkins, yung current na kinakalaban niyang lifespan or buhay konektado kay Kid, which is captain ni Killer. Kawawa si Kid, bigla siyang nasugatan habang kaharap niya si Big Mom. Well, tingnan natin. Ichiro Oda, tingnan natin kung anong gagawin mo. Tsaka pasensya na, wala pa akong ligo. See you in the next video. Venge Base, subscribe, like, and share.